Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi na bago sa atin ang usaping pamana sa tuwing may kamag-anak tayong nawawala. Madalas pa nga itong nagiging sanhi ng hidwaan sa loob ng isang pamilya at nagiging dahilan upang masira ang pagsasama. Pero paano kung ang pamanang nais sa iyong ibigay ay may kalakip na responsibilidad? Handa ka pa din bang tanggapin ito ng walang pag-aalinlangan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mikael, hindi ko tunay na pangalan. Lumaki ako sa isang probinsya sa Visayas. Pasensya na po kung hindi ko man mabanggit ang eksaktong lugar dahil ang ibabahagi ko pong istorya ay medyo maselan. Sa kasalukuyan, 38 years old na ako pero ang kwentong ito ay nangyari noong 21 years old pa lamang ako. Simula nung ako'y 4 na taong gulang pa lamang ay lumaki na ako sa aking lolo sa side ng aking mama na nakatira sa probinsya. Ang trabaho kasi nila ay required silang mag-travel sa iba't ibang lugar kaya naman napilitan din sila na iwanan ako sa probinsya. Nagpresenta din kasi si lolo na siya na ang mag-alaga sa akin lalo at bata pa ako. Lolo ko ang siyang matyagang nag-alaga sa akin dahil may sakit din noon si lola. Kahit na mahirap magpalaki ng kagaya kong malikot na bata, ni minsan ay hindi ko nakitaan ang pagkairita sa akin si lolo. Kabaliktaran pa nga ang kanyang nagiging reaksyon sa tuwing nagpapasaway ako. Willing-willy siya sa akin noon pero hindi naman ibig sabihin ay hindi niya ako dinidisiplina. Napapagalitan din niya ako tuwing may nagagawa akong mali ngunit sa mahinahon na paraan. Never niya akong napalo. Mayahalin tulad ko si lolo sa mga tipikal na mga matatanda noon. Mahiling magsuot ng mga puting t-shirt o polo tapos ang partner ay mga slacks o corduroy na shorts. Sa edad niyang 70 ay maraming nagsasabi na baby face daw si lolo. Parang hindi nga daw siya tumatanda. Biro ng iba naming kapitbahay sa probinsya ay matangkad siya na medyo maitim ang balat. Dala na rin ng init ng araw sa palayan kung saan siya nagtatrabaho. Mahilig din siyang tumambay sa may kubo malapit dito at ang sabi niya noon ay nare-relax daw kasi siya. At nawiwili sa pagtingin-tingin sa mga dumadaan at natatanaw niya rito. Ganon lamang ang kanyang libangan sa tuwing wala siyang ginagawa. Mga 10 taon na siguro ako nang mapansin ko ang madalas na paglabas-labas ni lolo tuwing gabi. Minsan ay sinabi ko sa kanya na gusto kong sumama pero mahigpit ang pagtanggi niya sa akin. Hindi daw ako pwedeng sumama dahil bukod sa gabi na ay makakaabala lamang ako sa kanyang gagawin. Naisip ko na baka may iba siyang trabaho tuwing gabi at baka nga naman imbes na mapadali ang kanyang mga gagawin ay maging distraction lamang ako sa kanya. Kaya naman matapos ng gabing yon ay di na ako nagpumilit pa na sumama sa mga lakad niya. Habang lumalaki ako, doon ko napapansin na hindi masyadong close si lolo sa aking mga tito at tita. Tila iwas sila kay lolo at lola kaya naman kapag umaalis si lolo
ay naiiwan ako kay Lola na nagbabantay dahil hindi na nga siya makagalaw. Na-stroke kasi si Lola. Buong katawan niya kaya hindi talaga siya makakilos. Wala namang kaming pera noon para ipagamot siya at sakto lamang ang kinikita ni Lolo sa bukid para sa pagkain namin sa araw-araw. Sila mama at papa naman, ewan ko ba. At pinaako na nga ako kina Lolo ay hindi man lang makapag-abot ng tulong sa kanila. Gayon din ang mga tito at tita ko. Matapos nilang makaalis sa poder nila Lolo ay tila kasama na din nilang naglaho ang lahat ng koneksyon na namamagitan sa kanila. Bagamat paminsan-minsan ay bumibisita naman sila sa amin, pero mahalata mo na napipilitan lamang sila. Sa totoo lang ay masama ang loob ko sa kanila kasi feeling ko ay pinabayaan na nila ang aking lolo at lola. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maibigay ko bilang apo ang pagmamahal na hindi maibigay ng kanilang mga anak. Lalo na noong kunin na sa amin si Lola. Sobrang lungkot ng araw na yon, Papa Dudut. Halata kay Lolo ang lumbay sa pagkawala ng nag-iisang kakampi niya sa buhay. Bagamat pumunta sa burol ni Lola ang kanilang mga anak at umuwi sa probinsya ang aking mama at papa galing sa Maynila ay hindi namin ramdam ang kanilang senseridad. Kumbaga ay nandun lamang sila bilang pakitang tao, lalo pa nga at napupuna sila ng ilang mga kaibigan nila Lolo. Hindi ko alam kung bakit ganon sila kina Lolo at Lola. Sa nakikita ko naman ay mabait silang magulang dahil halos sa kanila na ako lumaki. Habang nandun sila mama at papa ay kinausap ko sila at tinanong kung bakit ganon nila pakitunguhan sila Lolo. Ang tanging sagot lamang nila sa akin ay maintindihan ko din ang lahat kapag nasa tamang edad na ako. Nakakainis lang kasi wala na nga akong nakuhang matinong kasagutan ay naguluhan pa ako dahil sa mga sinabi nila. Natapos ang lamay at libing ni Lola na ganoon ang pakitunguhan sa isa't isa nila Lolo at mga anak niya. Malungkot man ang naging pagkawala ni Lola ay nagpatuloy kami ni Lolo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Si Lolo sa pagsasaka niya sa umaga at sa gabi naman ay sa hindi niya sinasabing trabaho. Ako naman ay naiiwang mag-isa sa bahay at hindi nakikialam sa anumang mga ginagawa niya sa gabi. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang minsang isang gabi ay nalimpungatan ako sa aking pagkakahimbing. Madaling araw na din ata ng oras na yon nang makarinig ako ng malakas na kalampag sa bubong ng aming kusina. Dahil nga mag-isa lamang ako sa bahay ay nakaramdam agad ako ng takot, lalo pa nga at naalala ko ang mga kwento-kwento ng mga taga roon na minsan daw ay may nakikita silang pag-alagala tuwing madaling araw malapit sa lugar namin. Tuwing nakikita daw yon ay may ilang mga hayop na natatagpuan na lamang kinabukasan na patay na. Wakwak ang tiyan ng mga ito at halos wala ng dugong natira. Baka daw may mga adik na napagtitripa ng mga hayop kaya naman kapag ganong oras ay wala nang lumalabas na mga bata. Sa murang isipan ko ay natandaan ko ito kaya naman grabe ang kaba ko sa ingay na narinig ko. At baka mamaya ay hindi na lamang basta hayop ang pinagtitripa nila kundi pati ang mga batang naiiwang mag-isa sa bahay na katulad ko. Habang tahimik akong nakikiramdam ay patuloy kong naririnig ang kaluskos sa labas ng bahay. Napatakip ako sa aking bibig nang narinig ko ang pagtigil ng mabibigat na hakbang sa labas ng mismong tapat ng aking kwarto. May kaunting siwang sa dingding nito kaya naman kahit kumakabog ang aking dibdib ay pinilit kong tumayo at sumilip mula sa butas. Doon ay naaninag ko ang isang itim na mabalahibong nilalang. Nandun lamang ito sa labas at tulad ko ay nakikiramdam din. Maya-maya ay lumakad na ito palayo
Doon ko mas nakita ng malinaw ang itsura nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Itim na itim ang kulay nito na may mahahabang tenga. Mukha itong aso pero mas malaki ito kesa sa mga normal na sukat ng aso. Kahit nga ata yung malalaking breed nito tulad ng Saint Bernard ay mas maliit kumpara sa nakita ng aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ng mga oras na yon dahil alam ko sa sarili ko na hindi ito normal na aso. Hanggang sa makalayo ito ay napako ako sa aking pwesto. Kinabukasan ay hindi ko pa din maipaliwanag kung ano ang aking mga nakita. Naisip kong ikwento ito sa aking lolo pero baka hindi ako paniwalaan nito. Upang mawala sa aking isipan ang pangyayaring yon, ay napagpasyahan kong maglakad-lakad muna. Hindi pa man ako nakakalayo ay nakita ko ang kumpulan ng ilang tao doon sa bahay ng aming kapitbahay na may mga alagang hayop. Dala na din ng aking kuryosidad ay nakigulo din ako sa kanila at nagtanong kung ano ang kanilang tinitignan. Sinagot naman ako ng aking napagtanungan na may nakita na naman daw na patay na kambing sa bakuran ng aming kapitbahay. Wakwak daw ang tiyan nito at wala ng lamang loob na parang kinain ng mabangis na hayop. Kinilabutan ako sa aking mga narinig. Naalala ko yung nakita ko noong nakaraang gabi. Posible kayang may mga mabangis na hayop na napadpad sa aming lugar at yun ang may gawa sa pagkamatay ng mga alaga ng aming kapitbahay. Dahil bata pa nga ako at wala pa akong masyadong kamuwang-muwang sa mga nangyayari ay hinanap ko yung kapitbahay namin at sinabi ko ang aking nakita. Ang pagkakasabi ko pa nga noon ay may lobong naligaw sa kanilang bakuran at nakita ko ito. Inilarawan ko din sa kanya ang nakita ko. Matapos ang aking kwento ay nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanyang asawa. Nagtataka ako sa naging reaksyon nila. Pero maya-maya ay bumaling ang tingin nito sa akin at ngumiti na may pag-aalala, sabay-sabing naniniwala naman sila sa sinabi ko. Pero hindi daw lobo ang nakita ko dahil imposible daw magkaroon sa amin. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Kaya naman nagtanong ako sa kanila kung ano ang nakita ko. Noong una ay alangan pa silang sagutin ang tanong ko dahil nga 10 taong gulang pa lamang ako ng mga panahong yon. Pero ilang saglit pa ay sinabi nito na aswang daw ang nakita ko. Ang aswang daw ay nag-anyong aso. Ang pagkakaiba nga lamang ay mas malaki ang sukat nito kumpara sa karaniwang aso na aming nakikita. Hindi ko masyadong naintindihan ng ibang sinabi nila sa akin. Basta ang tumatak lamang sa isipan ko ay aswang ang nakita ko. Dala na rin ng takot ay agad akong umalis sa lugar na yon at umuwi ng bahay namin ni Lolo. Nagkulong lamang ako sa aking kwarto sa takot na baka puntahan ako ng aswang dahil nakita ko siya. Nang umuwi si Lolo ay saka lamang ako lumabas. Doon ko na sinabi sa kanya ang aking mga nakita at nalaman. Kung nakakatakot na para sa akin ang kwento ng aswang, ay mas natakot ako sa aking naging reaksyon ni Lolo sa aking kwento. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin at tila galit na galit. Tinanong ako nito kung anong ginagawa ko ng ganong oras at bakit gising pa ako. Naiiyak ko namang ipinaliwanag sa kanya ang aking dahilan. First time kong makitang ganon na galit si Lolo. Kaya naman hindi ko napigilan ng aking emosyon ng oras na yon. Nang makita naman ni Lolo na naiiyak na ako ay tila natauhan ito at tumingin ng paumanhin sa akin bago muling lumabas ng bahay. Nag-alala siguro sa akin si Lolo kaya ganon ang kanyang naging reaksyon nang malaman niya ang nangyari. Kinagabihan ay hindi umalis ng bahay si Lolo at nanatili lamang ito sa bahay. Magtatanong-tanong sana ako kung wala ba itong pasok sa kanyang panggabing trabaho. Pero baka magalit na naman ito sa akin. Habang naghahapunan kami ay may kumatok sa aming pintuan. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa amin ang ilan sa mga kalalakihan sa aming baryo. May dalang mga ito na sulo
at nag-iikot sa bahay-bahay. Nagbibigay babala lamang sila na mag-ingat kami at kung maaari ilak ng maayos ang aming bahay dahil may pag-alagala nga daw na aswang. Umalis na rin naman sila agad pagkatapos nito. Tahimik lamang si Lolo habang tinuloy namin ang aming paghahaponan. Tila malalim ang iniisip nito ng mga panahong yon. Ilang gabi pa ang lumipas at patuloy ang paglilibot ng aming mga kapitbahay tuwing gabi. Hindi rin lumalabas noon si Lolo marahil dahil nga sa naging babala ng aming mga kapitbahay. Sabi naman nila, simula nang may mga umiikot ng mga kalalakihan, ay wala na muling nabalita na mga namamatay na hayop at hindi na rin nila nakikita ang aswang. Pero tuwing gabi, madalas akong nakakarinig ng mga ungol sa kwarto ni Lolo. Kahit gusto ko siyang puntahan para tanungin kung ano ang problema ay hindi ko magawa dahil nakalakang pinto nito. Kahit na anong katok at tawag ang aking gawin ay hindi niya ito binubuksan. Siguro dahil nga takot din si Lolo na maaaring mangyari sa akin ay ipinakuha din muna niya ako sa probinsya noon kina mama at papa. Doon na raw muna ako dahil matanda na rin siya at hindi na niya ako magagabayan masyado. Nalungkot ako noong sinabi yon ni Lolo. Sa loob ng 6 na taon naming pagsasama ay mas naging magulang pa siya sa akin kesa sa tunay kong mga magulang. Kaya naman mabigat sa loob ko na iwanan siya. Naalala ko pa na nakipagtalo pa ako sa kanya nang sabihin niya sa akin ang balita. Sabi ko ay mas lalong dapat na nandun lamang ako sa tabi niya dahil matanda na siya. At kailangan na niya ng magbabantay at mag-aalaga sa kanya. Ngunit nginitian lamang ako ni Lolo at sinabing makakabalik din naman ako doon kapag okay na ang lahat. Wala na ako nagawa nang sunduin na ako nila mama at papa dahil nasanay nga ako sa buhay probinsya ay nahirapan din ako na mag-adjust noon sa Maynila. Lagi kong naaalala si Lolo. Nawala na rin kasi ako ng balita sa kanya pagkatapos akong kunin ng aking mga magulang. Nag-hire na lamang sila mama at papa ng yaya na siyang titingin sa akin kapag nawawala sila ng ilang araw o linggo sa bahay. Habang nandito ako sa Maynila, nakikibalita pa din ako kina mama at papa sa mga pangyayari kay Lolo. Pero tulad nga ng aking unang nabanggit ay hindi sila ganong kalapit kay Lolo. Kaya naman kapag nagtatanong ako ay iwas sila dito at sinasabing kalimutan ko na daw ang naging buhay ko doon at lahat ng mga nangyari. Nababanggit ko kasi sa kanila yung tungkol sa aswang. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi na sila nagulat dito. Inisip ko na malamang ay hindi sila naniniwala sa aking mga sinasabi dahil nga bata lamang ako. Lumipas pa ang ilang taon at nasanay na rin ako sa pamumuhay dito sa Maynila. Nakalimutan ko na rin ang mga nangyari sa probinsya at tulad ng mga usual na isip ng mga taga Maynila, natatak sa isipan ko na hindi totoo ang aswang na kinakatakutan ko noon at malamang ay mabangis na hayop lamang ito. Kay Lolo naman ay nabalitaan ko sa aking mga pinsan sa probinsya na nanghina daw ito ng husto nung nawala ko. Ang dating malusog nitong pangangatawan ay biglang nanghina. Paminsan-minsan daw ay binibisita ito ng ilang kamag-anak namin doon upang kumustahin para hindi daw nagpapaabot ng gabi ang mga ito. Marami akong katanungan kung bakit gano'n ang aking mga kamag-anak. Mas kailangan ni Lolo ng suporta nila ngayon lalo na at may sakit ito. Naalala ko kasi ang gabi-gabing pag-ungol ni Lolo na parang nahihirapan ito at nasasaktan noon bago ako umalis sa probinsya. Pero lahat ng mga ito ay nasagot pagtungtong ko ng ika-21 years old. Kasalukuyan na akong may trabaho nito at nakahiwalay na rin sa aking mga magulang. May girlfriend na rin ako at kasalukuyang nagpaplano ng magpakasal. Kaya naman naisip ko noon na ipakilala siya kay Lolo. Kahit pa nga matagal ng panahon nang makita at makasama ko si Lolo, ay malaking bahagi pa rin ng buhay ko ang tinuturing kong utang ko sa kanya. At gusto kong makilala niya ang babaeng nais kong makasama habang buhay.
Hindi ako nagsabi noon kina mama at papa na uuwi sa probinsya. Sa isip ko ay malaki na rin naman ako at hindi na kailangang pang magpaalam sa kanila. Alam ko ding pipigilan nila ako sa aking mga plano dahil simula noong 18 years old pa lamang ako ay mahigpit na sila. At pinagbabawalan na pumunta ako kay lolo kahit pa nga nabalitaan nilang may malala na itong karamdaman. Wala naman akong magawa noon dahil nasa poder pa nila ako at wala pa akong sariling pinagkakakitaan. Kaya naman ngayon na nakahiwalay na ako sa kanila ay hindi na nila ako mapipigilan na puntahan si lolo. Kasama ang aking girlfriend ay maaga kaming nagbiyahe pa uwi ng probinsya. Sabik na sabik ako noon na makita si lolo dahil mahigit 10 taon din kaming hindi nagkita. Habang nasa biyahe ay kinuwento ko sa aking girlfriend ang lahat ng aking karanasan sa probinsya. Puwera na lamang yung nakakatakot na part kung saan ay nakakita daw ako ng aswang. Baka kasi hindi siya sumama sa akin at medyo matatakotin siya. Tiwala naman ako na walang mangyayari na katulad noon dahil nga sa gawa-gawa lang ito ng mga matatanda. Dapit hapon na nang makarating kami sa baryo. Tulad ni na mama ay hindi din alam ng aking mga kamag-anak ang aking pag-uwi. Gusto ko din kasing isurprise si lolo kaya wala akong pinagsabihan na kahit sino at baka nga madulas ang dila sa kanila. Pagdating namin sa lugar ay sinalubong kami ng mga kakaibang tingin ng mga taga roon. Maging ang mga dati kong kakilala ay may pag-uuyam ang tingin sa akin. Nasa isip ko noon na bakit ganon sila. May nagawa ba akong kamalian bago ako umalis? Parang iwas na iwas din sila sa akin sa hindi malamang kadahilanan. Pero nawala din ang ganong isipin nang sabihin ng GF ko na baka kasi hindi nila ako nakikilala at cautious lamang sila sa mga dayo sa kanilang baryo. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang mga ito at masayang tumuloy sa bahay ni lolo. Tahimik sa paligid nito at wala kang maririnig kahit nakuliglig. Kumbaga sa mga horror movies, ito yung ambience kung saan ay bigla na lamang may lalabas na kung ano sa paligid. Natatawa ako sa mga naiisip ko ng panahon na yon dahil parang tinatakot ko lamang ang aking sarili. Pagdating sa bahay ni lolo ay agad akong kumatok at tinawag siya. Walang sumagot sa akin. Inulit ko muli ang pagkatok makalipas ang ilang saglit ngunit wala pa ring sumasagot sa akin. Umikot ako noon sa paligid ng bahay at sinubukan kong katukin ang bintana sa kwarto ni lolo. Sumilip-silip pa ako noon sa glass window dahil napansin ko na tila madilim sa loob ng bahay. Habang kumakatok ay pasilip-silip ako. Baka kasi natutulog si lolo kaya naman hindi niya ako naririnig. Napapansin ko na naiinip na ang aking GF sa paghihintay at padilim na rin noon kaya naman sinunod-sunod ko na ang aking pagtawag sa aking lolo. Pagkalipas ng ilang sandali ay saka lamang ako nakarinig ng kalabog sa loob. Pero hindi ito normal na kalabog. Tila may malaking bagay na nahulog mula sa kisame ang aming narinig. Agad na napakapit sa akin ng GF ko dahil sa ingay na yon. Bagamat kinakabahan ay muli kong tinawag si lolo at makalipas nga ang ilang minuto ay bumukas ang kanyang bintana. Bumungad sa amin ang magulong kwarto ni lolo, kalat-kalat ang mga gamit dito na tila binalibag. Nag-worry akong nagtanong kay lolo kung ayos lamang ba siya at kung ano ang nangyari sa bahay. Tahimik lamang itong nakatitig sa akin at tila hindi ako nakikilala. Gusto kong maiyak sa itsura noon ni lolo. Payat na ito at malalim ang mga mata. Ang dating matikas at malusog na lolo ko ay hindi ko na makita sa kanya. Sobrang kulubot na ang kanyang balat at tila tuyong-tuyo ito. Halos hindi ko na siya makilala dahil sa laki ng kanyang ipinagbago. Mula sa bintana ay nagpakilala ako sa kanya na ako ang kanyang apo na si Mikael na nakasama niya noong bata pa lamang ako. Sa pagkakataong yun ay nakakuha ako sa kanya ng reaksyon. Isang nakakatakot na ngisi ang kanyang ibinigay sa akin. Sabay-sabing ang tagal kong hinintay ang pagbabalik mo, apo.
para maibigay sa iyo ang pamana ko. Bagamat kinikilabutan ako sa paraan ng pagngiti sa akin ni Lolo, ay napaisip ako sa kung ano ang pamana ang tinutukoy sa akin ni Lolo. Hindi naman kasi mayaman si Lolo sa aking pagkakaalam at wala itong mga ari-arian na maaaring ipamana sa akin. Maya-maya pa ay naglakad na si Lolo palabas ng kwarto, pinasunod kami sa may bandang pintuan. Pagkabukas nito ay bumungad sa amin ang masangsang na amoy sa loob ng bahay. Nilibot ko ang aking paningin at maging ang masayang tahanan na aking kinalakhan ay wala na. Madilim at tila inaanay na bahay na labang ang aking nakikita ngayon. Napatingin ako sa aking GF at ngumiti dito na nanghihingi ng pasensya. Hindi ko inaasahan na ganito ang aming aabutan. Pagkapasok namin sa loob ay pinaupo kami ni Lolo sa sala habang siya ay nakatayo lamang. Ramdam ko ang higpit ng kapit sa akin ng aking GF dahil siguro ay medyo creepy ang itsura ni Lolo sa dilim. Tumayo ako at hinanap ang switch ng ilaw. Nang bumukas ang ilaw ay halos masuka-suka ako sa aking nakita sa may kusina. Mula doon ay nagkalat ang tila mga tira-tirang lamang loob ng hayop. Hindi ito luto at tila nilalangaw pa nga ang iba. Agad akong bumalik sa pagkakaupo sa tabi ng aking GF dahil nakita ko na mangiyak-ngiyak na siya sa kanyang nakikita. Maging ako ay iba na rin ang pakiramdam dahil iba ang lugar na yon sa mga naaalala ko kumpara sa nakikita ko ngayon. Muling nabalik ang tingin ko kay Lolo. Tahimik lamang itong nakatitig sa amin. Nang mapadako ang tingin nito sa aking GF ay mas lumaki ang ngisi nito. Sabay-sabing nagdala ka pala ng hapunan. Doon na tuluyang napaiyak ang GF ko. Ewan ko ba kung bakit pero ibang-iba na ang kaharap kong Lolo sa nagpalaki sa akin. Hindi ko din maintindihan ang mga sinasabi nitong pamana at hapunan gayong wala namang kaming dalang pagkain ng aking GF. Ramdam ko ang takot ng aking GF kaya nagpaalam ako kay Lolo na sa mga kamag-anak muna namin makikituloy. Tila hindi naman ito nagustuhan ni Lolo dahil parang sumimangot ito sa kanyang narinig. Ngunit hindi na rin naman ito nagsalita pa. Tahimik kami nitong tinalikuran at bumalik na lamang sa kanyang kwarto. Kami naman ang aking GF ay umalis na sa bahay at binaybayang daan patungo sa tirahan ng pinakamalapit kong tiyahin. Nagulat sa amin ang aking tiyahin na dumating kami sa kanilang bahay. Agad itong nagtanong kung bakit ako nandun na tila ba takot na takot. Nang makapasok kami ay saka ko sinabi sa kanya na palihim akong pumunta sa probinsya para sana ipakilala ang aking GF kay Lolo. Kinuwento ko din ang kakaibang mga kinikilos ni Lolo. Sabi ng tita ko ay may demensya na raw kasi ang lolo ko kaya ganun yon. Pero halata ko sa mga ngiti niya na nagsisinungaling ito at may nililihim sa akin. Kaya naman nang makatulog ng gabing yon ng aking GF ay muli ko siyang tinanong kung ano ang nangyari kay Lolo. Tumingin muna siya sa akin ng matagal bago sinagot ang aking tanong. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako noong sinabi niya sa akin na matagal na daw na may lihim si Lolo. Alam daw nilang magkakapatid yon dahil bago sila malipat sa lugar na tinitirhan nila ngayon ay natuklasan nila ang sikretong ito. Bago daw sila napadpad sa probinsyang kanilang tinitirhan ngayon ay nanirahan muna sila sa ibang lugar. Mga bata pa lamang daw sila ay ramdam na raw nila ang kakaibang kilos ng aming lolo lalo na tuwing dumarating ang gabi. Kabilin-bilinan sa kanila ng aking lola na kapag sumapit ang gabi ay huwag na huwag silang magbubukas ng pintuan kahit pa nga marinig nila ang tawag ni Lolo. Nung una ay nagtataka sila ngunit kalaunan ay naintindihan nila ang lahat. Tuwing lumalabas daw kasi ng gabi si Lolo ay palaging may napapabalita sa mga karatig baryo maging sa kanilang lugar na may mga natatagpuang mga patay na hayop. Hindi naman daw yon binibigyang pansin ng mga residente dahil nga normal na ata sa probinsya na namamatayan ng hayop nang dahil sa magubat nga ang lugar. Pero nagbago ang lahat nang minsan ay hindi na lamang hayop ang nakitang patay. Isang umaga daw ay binulaga sila ng balitang may batang nakita sa may palayan
Nawakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Tila ubos na ubos din daw ang dugo nito na tila may uminom dito. Doon daw nila tinanong ang lola ko sa kung ano nga ba ang nangyari sa lugar nila. Inamin sa kanila ni lola na may lihim si lolo at yun nga ay isa itong aswang. Hindi daw magawang iwanan ni lola ang lolo ko dahil tatakot ito na sundan sila nito at sila naman ang saktan. Mas maganda na daw na nandun sila sa poder ni lolo. Pero simula noon ay naging mailap na sila sa kanilang mga magulang at nang lumaki nga sila ay bumukod na sila. Parang ayokong maniwala sa aking mga narinig na kwento mula kay tita. Simula kasi noong bata pa ako ay iba ang pagkakakilala ko kay lolo. Mabait ito at tila hindi gagawa ng mga bagay na sinabi ni tita. Kaya naman kinabukasan ay pumunta muli ako sa bahay ni lolo. Naabutan ko siyang nakaupo sa labas ng bahay. Nang makita niya ako ay wala na nga ang nakakatakot na ngiti nito kagabi at napalitan nito ng isang maamong ngiti. Tinapik nito ang bakanting pwesto sa tabi niya. Marahan akong tumabi sa kanya at hinawakan ng kamay nito. Napatanong ako sa kanya kung ano bang nangyari noong nawala ako. Bakit siya nagkaganito? Malungkot lamang siyang ngumiti sa akin at naiiyak na sumagot na pagod na raw siya at gusto na niyang magpahinga. Hinihintay lamang niya akong makabalik upang may pamana sa akin ang kanyang tinatagong lihim. Lakas loob kong tinanong sa kanya kung ano ba ang tinutukoy niyang pamana. Bagamat kinakabahan ako ay mahinahon kong hinintay ang kanyang sagot. Matagal bago siya sumagot sa akin, marahan niyang tinanong kung naaalala ko pa daw ba yung nakita kong tila malaking aso noon. Nang sinagot ko siya na natatandaan ko pa yon ay matapang na sinabi ni lolo na siya daw ang asong nakita ko. Isa siyang aswang, ngunit hindi siya kumakain ng tao katulad ng ibang kauri niya. Sinanay niya ang kanyang sarili na kumain ng hayop. Pero nagkaroon siya ng pagkakamali nang minsang makita siya ng isang bata habang nagpapalit ng anyo. Sa takot ni lolo na ipagkalat ng bata ang kanyang nakita ay pinatay niya ito. Matapos ang pagkakamaling yon ay inilipat niya ang buong pamilya nila sa malayong lugar at dito nga sila napadpad sa kinalakhan kong probinsya. Ayaw manahin ng kanyang mga anak ang binhi, kaya naman nang malaman niyang walang mag-aalaga sa akin ay nagpresenta na siya upang ipamana sa akin ang binhi. Gulat at lungkot ang aking naramdaman ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala dahil matagal na pala ang lihim na ito ng aming pamilya, ngunit wala man lang nagbabala sa akin ukol dito. Gayon pa man ay mas lamang ang lungkot na nararamdaman ko para kay lolo dahil alam kong hirap na siya sa kanyang pinagdaraanan at wala siyang masandalan. Gustuhin ko man na akuin ang kanyang paghihirap ay wala akong lakas ng loob na gawin ito. Hindi ko po kaya. Naging matapat ako kay lolo at sinabi kong hindi ko kayang tanggapin ang kanyang pamana at humingi din ako ng tawad sa kanya dahil hindi ko man lang siya magawang tulungan matapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Ngumiti lamang ng malungkot sa akin si lolo at sinabing ayos lamang yon dahil alam niyang mabigat ang responsibilidad na kanyang iaatang. Kaya nga daw pinili niyang ibalik na lamang agad ako sa aking mga magulang upang sa gayon ay hindi ko makalakhan ang kanyang sumpa. Matapos nito ay sinabihan ako ni lolo na umalis na ako sa lugar na yon at huwag na akong babalik pa. Tumayo na siya nito at tumalikod sa akin. Eto na po ang huling beses na nakita ko si lolo. Tulad ng kanyang bilin, agad kaming umalis ng GF ko sa lugar na yon at hindi na lumingon pa pabalik. Wala na akong nabalitaan pa tungkol sa kanya matapos nito. 17 taon na ang lumipas pero malinaw pa rin sa isipan ko ang bawat detalye ng mga araw na yon. Hanggang ngayon ay napapaisip pa rin ako kung ano na nga bang nangyari kay lolo at sa kanyang iniiwang pamana. Pero tulad nga ng sinabi niya ay hindi ko na naisipang bumalik pa sa probinsya. Kahit ang huling kahilingan man lamang ni lolo bago kami maghiwalay ay aking matupad. Sa ngayon ay tahimik ang aking pamumuhay dito sa Maynila
kasama ang aking nabuong pamilya. Kasama Papa Dudut. Nang pagalis ko noon sa probinsya ay binaon ko na sa limot ang lahat ng aking mga natuklasan. Dito ko na po tatapusin ang aking liham. Maraming salamat po sa inyo and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Mikael. Darating talaga sa ating buhay na kailangan nating mamili. Tulad ng naging karanasan ni Mikael, dumating siya sa punto na kailangan niyang mag-decide kung ano nga ba ang dapat niyang piliin. Hindi natin ito maiiwasan ngunit nasa atin na lamang kung ang pipiliin ba natin ay ang alam nating makabubuti sa atin o ang isang bagay na makasasama sa atin. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.